New month, new nails. Tara mga mi, samahan niyo akong gawa ng nails yung 12 years old kong pamangkin. Kung gaano ako katagal nail tech, ganun din siya halos katagal nagne-nails. O diba, ganda-gandahan siya. Hey! So, eto yung cherry icing nails niya last month and nag-chat siya sa akin na, tita, may natanggal na po na isa. Sabi ko sa kanya, pasalamat ka, madaming views yung video mo. Kung hindi kita na yung nailsan. So, share nyo lang itong mga video na to para para supportahan nyo yung nails ng pamangkin ko. Charis. Dati kasi mga mi, inaabot kami ng halos 2 buwan bago ko siya palitan ng nails kasi nga, sinisingit ko lang siya kapag may bakanting slot ako, ganun. Dahil nga for the vlog ang person, di singit na rin natin siya. Bigyan natin siya ng isang slot. Actually, 2 slot yung nilalaan ko sa kanya kasi may hirap talaga yung nails niya palagi. Na madalas naman ako yung nagde-decide kung anong gagawin ko sa kanyang design. So, eto na nga mga mi, nag-proceed na ako sa removal. Tinanggal ko na yung mga kinabit-kabit naming icing dyan na napakahirap tanggalin. And baka may magsabi dyan na bata-bata pa ang haba-haba na ng nails. Mga mi, natural niyang nails yan. And yes po, nakakapaghugas po siya ng plato and nakakakilo sa bahay. So, ayan mga mi, nag-proceed na ako sa removal. Medyo madali naman tong removal kasi medyo manipis nga lang yung builder gel na nilalagay ko sa kanya. And kapag ginagawan ko naman na siya ng nails, hindi ko naman siya kinakatan ng cuticle or proximal nail fold kasi nga mga mi, masyado pa siyang bata. So, baka kumapal yan kapag umedad-edad siya, kaya hindi ko na siya tinatanggalan. Then, yung mga gilid-gilid naman, hindi ko naman siya ninipper na since kaya naman siya ng flame bit. Ang tagal naman nung next clip, wala na akong masabi. Cut ko na nga. After removal, na-reshape ko na mga mi and yan, lift ko na din or na-push back ko na yung mga cuticle niya. Tinanong ko kung babawasan at nahihirapan siya magsulat, hindi daw mga be. Kaya daw niya. So yan, maglalagay na tayo ng builder gel as usual. Ito yung ginagamit ko sa kanya. And kung makikita nyo naman talaga mga mi, halos wala talaga siyang lifting. Yun lang talagang isang daliring yun na palagi natatanggal sa kanya. Hindi ko din alam kung bakit. Hindi naman siya kaliwete. Yung kaliwa ay lagi natatanggal. Yan, naglagay na ako ng builder gel. Napakatagal. Next clip. Yan nga pala yung inspo niya mga mi. Ako nag-decide niyan. Uso yung bangle nails pero gawin nating black. Minsan kasi kapag naghahanap ako ng nail model, yung pamangkin ko na lang yung ginagawan ko para basta, mas madali. Kasi maganda din naman yung kamay niya. And yan mga mi, yan na yung builder gel. Napakaganda. So yan, nagsisimula na ako dito mag-polish. And ito is bombed na T64. Yung black nila sobrang pigmented. After ng 2 coats ng base color, mga mi, maglalagay na ako ng transfer foil na glue. And magka-transfer foil muna tayo dito mga te. Malamang pa, ulit-ulit ako. Lace kasi be. Lace kasi yung tawag. So yan, kinapit-kapit ko na yung lace dyan mga mi. And 30 seconds ko lang kinocure yung transfer foil glue. Napakadami naman. Napakahirap naman bigkasin. Kasi kapag na-overcure mo siya mga mi, hindi na siya kakapit. So kung medyo may nag-lift-lift dyan, ganyan-ganyan mo lang. Didikit na yan mga te. Ang hirap mag-voiceover. Ang haba ng video. So wag kang mag-alala kung may maiiwan dyan sa mga gilid kasi pwede mo pa siyang kapitan ulit ng ganyan. Yan, ganon. Nag 3D flower na rin ako mga mi. And ang ginamit ko dyan is Milky White ng Monja Nails. Nilagyan ko lang siya ng pat paint na black para mag-iba yung color niya. Then dito nakapaglagay na rin ako ng mga dots and naglalagay na ako ng details nung flower. So kung ano yung ginamit ko sa 3D flower, yun na din ang ginawa kong panglagay dito sa mga bangles niya. Mas maganda to kasi mga mi, meron na siyang onting black. So mas magiging pigmented yung ilalahid natin dyang chrome powder. And habang hindi po pa siya naku-cure mga mi, maglalagay tayo ng isang rhinestone dun sa gitna. Tapos push lang natin ng onte para kumapit siya. Yan, naglalagay na ako dyan ng chrome powder. This is from Born Pretty. Napakatagal ko nang ginagamit itong chrome powder na to mga mi and yun at yun lang palagi yung ginagamit ko. And syempre, pagkatapos mo mag-emboss mga te, gagamit ka ng pangsil neto ni Anis. Kung hindi ka gumagamit nito, wag ka na mag-chrome magbabakbak lang yan after 3 days. Lalo na kapag ganito ka-emboss yung mga design, kailangan talagang gamitan ng ganito mga te para andyan pa rin yung silver or yung gold niya kung ano man yung pepahid nyo. Or yung chrome, basta. So wala ako nung chain na nasa inspo, ito na lang yung nilagay ko since ito lang yung meron ako. Then yan, ipa-flash cure na natin para hindi na siya gumalaw-galaw. Meron akong hindi sinunod sa inspo na to, parang nagbawas ako ng mga stones dito kasi masyado nang madami. Girl, ang tagal na namin. Patapos na kami dito mga mi, and then magta-top coat na tayo from Anis, and eto sobrang ganda talaga nitong sensor hand light ng Born Pretty. Ako kasi every polish, lalo na kapag jelly colors, naglalagay talaga or nagfa-flash cure talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako dito sa hand light ni BP kasi malakas nga siya kasi 15 watts na siya and may sensor na rin siya. Rechargeable pa to mga be. So yan, ginaganyan-ganyan ko lang siya. Ay, ano ba yan? Tapos na agad. O yan, tapos na. Yan na yung nails niya. So kailangan madaming views ulit tong video na to para next month makapagpa-nails ulit siya. Kasi kapag hindi madaming views to, hindi ko siya ninailsan ng 1 month, 2 months ulit siya. Charis lang. Birthday niya ngayon, July 9. Happy birthday. Napakaganda kong pamangkin. Nalakas mo mang uto sa akin. Yun lang. Bye.